May nag-aalok daw ng hanggang 1 bilyong piso para hindi tumistigo si Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. May banta na rin daw sa buhay ni Madriaga sa Camp Bagong Diwa. Nasa frontline. So ayan ha, may inalok po si Madriaga ng 1 billion pesos. Sino bang mag-aalok niyan? Si Ballpoint Man? Sino bang mag-aalok niyan? Si Pedro Juan? Sino ba? Malamang sa malamang, si Sara Duterte. Para hindi na pakialaman, para hindi na tumistigo sa impeachment ni Sara Duterte, etong si Madriaga. Alam nga naman si Juan yung nag-alok. Malamang si Sara. Basic. Napaka-basic po. Tapos pag hindi pumayag, anong gagawin? Ipapapatay sa kulungan. Diba? Ipapapatay. Para wala nang magsalita pa. Oh. Pera ng taong bayan, 1 billion pesos. Ipanunuho lang ni Sara Duterte. Pangsuhol mo lang, 1 billion pesos. Diba? Eh yung billions na yan, 1 billion pesos na yan, kung ginastos mo na lang sana sa mga baha dyan sa Davao, pinaayos mo sa flood control na yan, edi babango pa yung pangalan mo, malay mo, manalo ka sa 2028. Eh wala eh, pansuhol lang. Oh. Sana all talaga. Maraming pansuhol. Kahit hindi nagtatrabaho. Yan si G. Robles. Humingi na ng tulong ang kampo ni Ramil Madriaga sa National Bureau of Investigation dahil yan sa umano'y malaking banta sa kanyang buhay habang nakakulong sa Metro Manila District Jail sa... Yan po ha, pag namatayan si Madriaga dyan sa loob ng kulungan, wala pong ibang sisisihin dyan kundi itong si Sara Duterte. Diba? Walang ibang sisisihin. Sino ba yung kalaban ni Ramil Madriaga? Sino ba yung, kumbaga, kanino bang baho yung nilalabas ni Ramil Madriaga? Di ba baho ni Sara Duterte? Diba? Baho ni Sara Duterte. So, pag pinatayan, malamang sa malamang, yung kalaban ni Ramil Madriaga, yung pagbibintangan. Sino yung kalaban? Sinday Sayad, Lustay Duterte. Also known as Mary Grace Piatos. Camp Bagong Diwa Taguig. Si Madriaga ay dating military agent na nagpakilalang bagman daw noon ni Vice President Sara Duterte. Ano bang kulay ng buaya? Di ba kulay green? Sino ba yung katabi ni Madriaga? O di ba buaya? Sino yung katabi? Si Sara Duterte. Buaya. Nahaharap si Madriaga sa reklamong perjury na inihain mismo ng bise kahapon. Siya pa yung magsasampa pa ng kaso ng perjury itong si Sara Duterte kay Madriaga. Dahil pinagbintangan siya ng magnanakaw or di kaya kung ano yung sinabi kay Sara, which is ako'y naniniwala naman kay Madriaga eh. Di ba? Naniniwala po ako kay Madriaga kasi dikit kay Sara yan eh. Bagman nga eh. Di ba? So maraming alam yan. Tapos sasabihin pa ni Sara Duterte, hindi daw sila magkakilala. Hindi daw po sila magkakilala. Maniniwala ba kayo doon? Ginagago tayo. Bukod pa ito sa kasong kidnapping na kinakaharap niya kaugnay ng pagiging leader umano ng isang kidnap for ransom group. Ayon sa abogado niyang si Attorney Raymond Palad, March 3 umano nang may makaharap si Madriaga na kapwa preso na tila... Ano daw sabi? Agila daw kaya pala dinagit ang confidential funds. Ang ina, may nagsasabing agila si Sara Duterte. Nung tinignan ko yung mukha, parang hindi naman agila. Parang buhaya naman. Agila saan banda? Puta. Buhaya, maniwala pa ako. May masama umanong balak sa kanya. Habang naglalakad siya doon sa second floor ng Annex 2 sa Delta area, bigla siyang hinarang ng isang malaking lalaki. So, nagulat si Ramil, hinarang siya. So, kasi doon sa natanggap naming
info, pumorma na lalaban si Ramil Oh, dahil hindi. Bago natin ituloy. Sa hindi pa po nangyari yung tangkang pagpatay dito sa buhay ni Madriaga, meron na pong inamin si Peebles na pinagtatangkaan nga daw di umano ni Sara Duterte na ipapatay itong si Madriaga. And then eto na nga, nangyari na. Tumutugma yung sinabi ni Peebles. Diba? Buwan na po yung nakalipas. I think buwan na ba o last year pa? 2025. Oh, at eto na nga ngayon. Pinagtangkangan na nga yung buhay. nilapitan siya ng lalaki and then nagsisigaw siya ng guard. And then upon hearing that, biglang tumakbo na yung lalaki na detention prisoner pabalik sa selda niya. Ang kwentong yan ni Madriaga agad pinabulaanan ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J-Rex Bustinera. Itong sinasabing incident ng March 3 ay nangyari during the 1 hour na paglabas ng selda ni Madriaga, na kung saan ang ibang selda ay nakapadlock naman at ang ibang control gates ay nakapadlock. Nagkataon lang na may nasagi lang sa balikat. Walang nangyaring suntukan, walang nangyaring threat at walang nangyaring violence. Dagdag pa ng abogado ni Madriaga, may nakuha raw na impormasyon ng kanyang kliyente mula sa loob ng kulungan na may patong na raw sa kanyang ulo. Umaabot daw yan sa kalahati hanggang 5 milyong piso. Kaya nangangamba na rin daw si Madriaga sa pwedeng gawin sa kanya ng mga kapwa preso. May mga incidents based on sa pag-uusap namin na may mga nalason ng detainee doon. We're not saying na inattempt siyang lasunin. Sinasabi lang namin, may mga pagkakataon ng nalason na detainee. There's no report on that. Kung may mangyayaring ganyan, ay dapat may report yan. So, wala naman po kaming report na natatanggap na ganyan. Wala ring any incident recorded to that. Sa programang Storycon ng One News, ibinunyag din ni Attorney Palad na may mga nag-alok na umano ng suhol para hindi tumestigo si Madriaga laban kay VP Sara. May mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na Kung hindi ka makuha sa suhol, ipapapatay ka. Ganun lang naman yun. ang huling usapan ni Ramil doon, may 500 million dito to 1 billion, name your price. Marivic Brazo, shoutout po You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Ang kumausap daw dyan kay Madriaga, posibleng kaklase niya dati sa College of Law o kaya na may kapwa-miyembro ng Inday Sara is My President movement. Nagkausap daw sila sa telepono ng BJMP nitong Pebrero matapos may magbigay sa kanyang asawa ng tatawagang number. Gusto na raw sanang tanggapin ng asawa ni Madriaga ang pera, pero gusto raw ni Madriaga na ituloy ang laban. Dahil sa pinangangambahang banta sa buhay, pinag-aaralan na ng kampo ni Madriaga na maghain ng motion sa korte para ilipat siya sa kustodiya ng NBI o sa Camp Aguinaldo. Nagbabalita mo. Dapat talaga protektahan to si Madriaga kasi marami po itong nalalaman patungkol sa kanyang dating amo na si Sara Duterte. Kasi pag ikaw ay pinagtangkaan yung buhay mo, ipapapatay ka, isa lang po ibig sabihin yan, marami kang nalalaman sa kanya. Kung ikaw ay susuhulan para manahimik ka lang, isa lang po ibig sabihin yan, marami kang nalalaman patungkol sa kanya. Kasi hindi ka naman pag-aaksayahan ng buaya na to kung wala kang bilang or wala kang silbi. Sino ka ba para pag-aaksayahan? Sino ka ba para bisitahin ka pa sa kulungan? 'Di ba? Marami kang nalalaman Oh. Delikado yung buhay mo pag marami kang nalalaman. Ha? Oh, kayo mga pre, anong reaction niyo dito? Ayan, comment niyo lang po para mabasa po natin 'yan. 'Di ba? Hindi, tandaan po natin, basta sinabing Sara Duterte, hindi po yan mapapagkatiwalaan. Ang mga Duterte po ay traidor. Tandaan po natin yan. West Philippine Sea, pinamigay sa China. Oh. Pag may winawater kano na kapwa natin Pilipino, no comment yung mga yan. Pakialam nila. Oh. Diba? Pakialam nila. Wala silang paki. Diba? Kasi wala silang pagmamahal sa kapwa nila Pilipino. Kasi siya ay buaya. Ganun lang naman po yan kasimple.
So ayun mga pre, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangan nyo na po yung bell button natin dyan at move na po tayo sa next topic natin.